Isang malaking panganib, mga kapatid, kapag ipinahayag natin ang salita ng Diyos, halimbawa sa ating mga social circles, mga kaibigan natin, maging sa loob ng pamilya ko minsan, may panganib na tayo ay iwan din ng mga tao dahil sasabihin, ipinopromote natin ang ating pananampalataya. Kaya nga halimbawa sa Amerika, bawal na ang maglagay sa loob ng mga kwarto, sa mga eskwelahan, ng mga figura na may kinalaman sa pananampalataya tulad ng mga santo, maging ang pagdarasal o ano pa mang may kinalaman sa reliyon. Ito'y hindi pwedeng gawin mo in public sapagkat maaakusahan ka na ikaw ay nagpo-proselytize, gusto mo ma-convert ang iba sa iyong pananampalataya. Ito ang kinaharap ni Jesus nang sabihin niya na malibang kanin ninyo ang aking dugo at laman, hindi kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kumakain ng aking dugo at laman ay sumasa akin at ako'y sumasa kanya. Ito ang pinakamabibigat na pananalita ni Jesus ukol sa diskurso ng pinapay ng buhay at tumutukoy sa kanya. At dahil ito'y hindi maunawaan at di matanggap ng mga tao, marami ang nagsitalikod sa kanya, iniwan siya. Kaya ngayon ang tanong niya sa 12 alagad, kayo rin ba, iiwan din ba ninyo ako? Nandoon si Pedro bilang kinatawan ng mga alagad at ang kanyang sagot ay, saan pa kami susuling, Panginoon? Wala na kami ibang pupuntahan sapagkat nasa sayo ang salita ng buhay na walang hanggan. Wala nang ibang magpapahayag nito sapagkat kayo ang anak ng Diyos, kayo ang Mesiyas. Ang profession of faith na ito ni Pedro ay, siyempre alam natin, hindi nanggaling sa kanya. Ito ay, una, it's an act of faith in Jesus. Pero dahil ito'y act of faith, kailanman ito hindi pwedeng magmula sa tao dahil ang revelasyon ng ukol sa pananampalataya ay palaging nagmumula sa Espiritu. Nagmumula sa Ama ang revelasyon na ito. Kaya nabanggit, nasambit ni Pedro ang mga salitang ito. Tuwing tayo magmimisa dahil ito'y may kinalaman sa katawan at dugo ni Kristo, ang tinapay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan, magandang i-practice din natin ito na every time we receive the body of Christ, it should always be an act of faith. Ibig sabihin, buong buo, walang pagdududa, tinatanggap natin na si Kristo, ang kanyang katawan, ang kanyang laman, ang ating kinakain, upang maging bahagi ito ng ating pagkatao, upang ang kanyang presensya ay manatili hanggang sa kaliit-litang himaymay ng ating katawan at dugo, at manahan siya doon upang tayo ay baguhin niya. Sapagkat kung hindi tayo mababago ng pananampalatayang ito, ano ang transformasyon na idinulot nito? Siguro hanggang intelektual lamang ang pagtanggap natin sa katawan ni Kristo sapagkat ito'y hindi totoo na napupunta sa ating puso at kalooban, hindi nakapagpapabago ng ating pagkatao. Yan ang dahilan kung bakit marami talagang tumatalikod sa simbahan sapagkat hindi rin nila maintindihan, hindi rin nila matanggap kung paanong ang simpleng tinapay na yan ay hindi lamang simbolismo.
sapagkat maraming tao na naniniwala na yung tinapay na ating binabasbasan tuwing misa'y simbolismo lamang ng presensya ng Diyos. Pero ang totoo hindi. This is the abiding, actual presence of God in His humanity, in His divinity. At yun ang hinihingi nating grasya sa Diyos na tuwing tatanggapin natin siya ay totoong si Kristo. Because it should be an act of faith on our part para higit tayong damayan ng Diyos dun sa act of faith na yon, tulad ng ipinagkaloob kay Pedro dito sa kanyang propesyon at tamang sagot sa ngalan ng mga alagad na kayo po ang salita na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Wala na kaming iba pang patutunguhan kundi paniwalaan ang mga sinasabi ninyo dahil kayo talaga ang Mesiyas para sa amin. Meron tayong isang kandidatong Pilipino na magiging santo na rin sapagkat kadideklara lamang niyang venerable. Ibig sabihin, on the way to sainthood. At I am referring to Bishop Teofilo Camumot ng Karkar, Cebu. Namuhay siya bilang isang pari at obispo na sentro ng kanyang buhay siyempre ay ang Eucharistia. At marami tayo kung babalikan natin ang kasaysayan sa simbahan, wala naman yatang nagiging santo na walang malalim na debosyon sa Eucharistia. Maging ang batang si Carlo Acutis, napakalalim ng debosyon sa Eucharistia. At yung kabanalan na natatanggap natin sa sakramentong ito dahil sinasabi nga na ito yung gateway to heaven, dito pinapadaloy ng Diyos ang lahat ng biyaya, ang buhay. Kung papaniwalaan lang talaga yun ng nating mga tao, hindi malayo tayo ay magiging totoong mga banal. Unti-unti na tayo magtatagumpay sa ating mga kahinaan at kasalanan at tayo ay pakababanalin ng Diyos dahil ang maging banal ay isang biyaya, isang kaloob. The gift of faith is a gift from God. At yun ang ating hinahanap upang wag na tayong maghanap ng iba. Sapagkat ang tao kapag nabigo na, di niya maintindihan, di niya maunawaan, iiwan niya na ang simbahan at maghahanap siya ng magpupuno sa hinahanap niyang kahulugan sa kanyang buhay. And outside of our faith, sabi nga ni Jesus, kung siya ay buhay at sa labas niya ay walang buhay, kamatayan ang hahanapin ng tao sa labas ni Jesus. Kaya napakahalaga ng pananampalataya sa tao. Parang it's a matter of life and death. Ikamamatay natin kapag tayo ay humiwalay kay Jesus at tayo mabubuhay hanggang sa buhay na walang hanggan kung tayo kaisa ni Jesus. Ito mga kapatid yung challenge na iniiwan ni Jesus at tanong sa atin ding lahat ngayon, kayo ba, iiwan din ba ninyo ako? Sana in due time, masabi natin ang totoo itong response ni Pedro upang tayo'y totoong pagpalain ng Diyos, makamta natin yung kabanalan at unti-unti tayong magtagumpay sa ating kasalanan at mga kahinaan.